Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882 August 20, 2025. Miyerkules. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana. Maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. Magandang ay umaga po. patatawag natin. Ay, hindi pala. Okay. Hindi pala. Wag natin patawag. Wag. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live pa rin tayo Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron tayo, Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For the Box. Good morning. Magandang umaga po. Good morning sa inyo Good morning lahat. sa inyong lahat. Yan. Binibigyan namin kayo ng 48 hours. Ano yun? Na mag-switch on na ng Karambola. I'm Ayan giving you 48 hours. Kung hindi, patatawag natin. Oo, patatawag natin. Walang patawagan. Wag. Mahirap yung nagtatawag eh. Okay? Kahapon po, nagsimula na ang circus. Circus. Sasabihin ko sana sa Swede. Hindi. Ang drama. Ay, ano ba to? Ano ba nangyari kahapon? Hearing. Hearing pala. Yung pala tawag doon, hearing. Hindi, nako. Marami po, hindi po sumipot. Hindi sumipot ang mga nilista ni President BBM na 15 contractors na
sila po ang naka-corner. Paano ba sa Tagalog yung corner? Nakakopong nila. Nakakopong. Nakakopong nila, Nakakopong. Diyos ko po. Kinopong. Yung 15 kontraktor, ilang bilyon yun, sinasabi. 4 na kumpanya lang daw po. Ang dumating, ang mga may-ari ng 4 na kumpanya, ang dumating. Pero 7 lamang yung represented. Nasaan yung 8? Naghahanda pa siguro, pare. Ng ano? Panlagay. Ay, hindi. Sobra ka naman panlagay. Ano to? Mga data at kung Okay. ano. Ang malaki pong bahagi doon sa hearing na talaga sumabog ay yung Ghost Project at saka yung undercapitalized. Ayan. Siguro related na yun. Nakakatuwa itong undercapitalized Okay? Ang sinasabi po, halimbawa, nitong si Senator Gatchalian, 250,000 pwede ka na? Ganon kapital. Yun ang listed. About 250,000 pesos ang iyong Paid up. Paid up capital. Pero ayon sa SEC. Pero yung iyong capitalization noon, kasi meron pong tinatawag yung paid up, subscribe, at saka yung total capital, stock. Okay? Yung paid up po, halimbawa, ang subscribe mo ay, ano po yan 20% of 20%. O 25%, 20% of 25%. Nung nagko-cover ako ng SEC kasi, ganyan 25%. Oo. Tama. Halimbawa, ang iyong paid up, ang iyong capitalization 10 million. Ang 25% noon 2.5 million. Hindi ba? Ang 20% noon kalahating milyon. So, kung yung 250,000, maalabang ang total capitalization niyan ay 5 million. Okay? Hindi bababa. Ang subscribe niyan, yung 25% no, sabihin mo na, ay 500. Ganun ba? Tama? 5,500,000. Half a million. Ang 20% ng 5 million ay 1 million eh. So, ang 20% ng 250 ay hindi. Teka, 200. Hindi. Kung ang 250, 20% nun, 1 million. 1 million. 1.25 million. Ang iyong subscribe. Ang iyong paid up, ang iyong capitalization ay 5 million. Ibig sabihin yun lang yung potential na capital mo. Hanggang doon ka na sa 5 million. Kapag 250 ang iyong paid up. May required dyan eh. Okay? So, ang liit-liit talaga ng capitalization pag gano'n. Maski yung 1 million. Okay? Sabi ni Senator... Mga binibid mong project, magkano? Bilyon. Well, Ang sabi nitong si Senator Gatchalian, yung MG Samidan. MG Samidan. Nakakuha ng 58 projects worth 5 billion with 250,000 paid up capital. Okay? Etong QM Builders, 1.2 million paid up capital. Yan yung dating nanggaling sa hardware. QM yan ba yun? Hardware lang siya. Hardware lang sila nung simula. Tapos, may nakasosyo sang... Rags to riches siya. Sino yung nakasosyo niya? Congressman? Senator? Teka muna. Hindi natin Hindi sosyo? yun. Ano lang. Istorya lang yan. Hindi. 93 projects, 7.8 billion. Masigasig ang kanilang new business department. Okay, mamaya uupakan natin core planning nila, corporate planning. Ang sinasabi po ni Senator, ito sinabi ko na rin kahapon, may accreditation yan eh. Paano nakakapasa yan sa accreditation, di ba? So, pare, pati doon nagkakalagayan. Pupunta ka na sa realm ng mga regulator, ha? Ganyan. ang ano mo, pare, ang ginagalingan mo. Ang sabi po nitong rules ng accreditation, kung ang iyong kontrata ay at least 450 million, dapat ang iyong net worth ay 1 billion. Di ba? Malaki-laki ang requirement. Ang palusot, hindi naman palusot. Palusot ba tawag doon? Hindi naman siguro.
Anong tawag doon, Vener? Palusot ba o ano? Explanation. Alibay. Alibay. Kala mo kriminal eh. Sige. Accused pala ako Ang ano to? Ano ulit yun? Ang paliwanag. Paliwanag. Kasi parehong pa eh. Paliwanag, palusot. Rational. Ay hindi naman daw po ang paid up capital ang ginagamit sa pag-award ng kontrata ng DPWH. Marami pang ibang inaano yan. Ande. Kinukonsidera. Ang ano daw po dyan, technical capabilities. At saka yung tinatawag na net financial contracting capacity. Okay? Yan po yung NFCC. Paano naging palusot to? Kasi po sabihin na natin totoong technical capabilities. Paano ka magkakaroon ng technical capabilities kung wala kang puhunan? Well, naging partner ka sa mga ilang magagandang project abroad at saka dito. In which ginamit mo ang technical expertise mo. Yung utak yun. Oo. Experience. Unfortunately, sa nalalaman ko dyan sa construction, okay. yung technical capabilities, kasama yung mga equipment. Oo. Hindi yan basta armchair consultant ka lang. Hindi lang yung utak ko, hindi. Consultant ka na lang ako, utak. Kasi ang construction is a physical activity, ang construction. So, kailangan mo, asan yung technical capabilities. So, wala kang technical capabilities kung wala kang kapital. Eto si Secretary Bonoan hanip bakit? Pare, bakit mo naman yun daw ang basihan, technical capabilities. Hindi naman daw paid up capital. Boss, related nga yan. Kung wala kang kapital, wala kang technical capabilities. Ano yung pambubungkal mo, yung pangholi, ano yung NFCC na sinasabi? Net Financial Contracting Capacity. Yan po ang ginagamit yan kasi may formula yan. Ayon sa ating we try to pananaliksik. Pananaliksik. Yan po ang ginagamit talaga yan sa mga kontrata with the government or any construction contract, no? Ginagamit po yan. Ano po ba yan? Kasama po dyan yung inyong assets. Current assets minus current liabilities, tapos i-multiply mo yung factor po ng kung magkano yung kontrata, ano yung kanyang ilang taon, ganyan. So, tapos yung mga outstanding contracts. Ito yung iniisip ko dyan eh. Yung pong assets nyo, sigurado, ano na yun? Pasok na doon yung paid up capital. Hindi tataas ang asset mo kung hindi mataas ang iyong paid up capital. Liabilities. Meron pong mga ratio yan liabilities. Halimbawa, yung 250,000 na kapital, ang bangko, pag tinignan ka for financing, bibigyan ka lang niya kung nasa construction ka 10 times. Okay. Na liabilities. Pag sumobra ka na doon, tapos ka na. Hindi ka na papansinin. May mga matrix, may mga ratio po na sinusunod. And therefore, importante pa rin yung paid up capital. Maski dyan sa tinatawag na ano na yan, na ewan ko kung living things under the earth, NFCC. Okay? Para hindi nga po kapital, may mga ibang basihan yan, pero importante pa rin yung paid up capital dahil hindi mo ma-achieve yung mga matrix, measurement, yung standards, kung hindi mataas ang iyong kapital. So, mali yung palusot ni Secretary Bonoan. Actually, kasi dati nasa isang kumpanya ako na ganyan, may mga, may ano yan yung control, quality assurance, availability of equipment, marami method yan. statement, proposed schedule, experience ng key personnel mo, marami. Well, sa percentage of subcontracted work, ano yung mga sinasubcontracted? Maraming ang ganyan factors. Pero ang may weight yan, may relative ang weight number one dyan, hindi mo makukuha lahat yan kung wala kang kapital. Siyempre.
Hindi pwedeng Kaya laway hindi ng pwedeng sabihin na hindi daw po paid up capital ang talagang basihan. Napakalabo naman nun. Issue nga yan eh. Wala kang kapital. Paano ka nakakuha ng kontrata in the first place? Dahil may contact ka sa loob ng DPWH. Yun po ang issue kahapon. Di ba? Na tinatanong, sinasayawan paano ng mga, nakakakuha ng kontrata? Yan sinasayawan ng mga ano. Oo. Paano nakakakuha ng kontrata yan na walang kapital? Ang sinasabi ni Secretary Bonoan, iba naman daw ang basihan. Ayan. Okay. Halimbawa, itong QM Builders. Ha? Hardware dati yan. Sabi niya. Hardware sa sabi dati. nung may-ari dati. Ang Hindi, nagsimula ang hardware. Pare, nag-ano sila, naging successful. Ang ano daw po nito, NFCC, ay 40 billion. 40 billion. So, qualified siya to bid up to 40 billion. Kinumpute na ba nila magkano total na mga nakuha? Di ba sila 40 billion, ano? naka-corner? Dahil ang kanyang assets daw ay 2 billion. Yan. Yang QM, Kiranti yun eh. Yung Q. Okay. Yun daw mga ibang korporasyon, ganyan. Ganyan, ha? Ganyan ang patakaran. Baka naman po kailangan ang Senado humanap din naman ng financial experts para Ganon. para makalkula tong mga pinagsasabi nitong si Bunuan, di ba? Hindi yung say-so lang nitong... Hindi para bang sinasabi niya hindi issue yung paid up capital eh. Issue nga yun eh. Yun ang sinasabi natin. Napakaliit ng kapital eh, nakakakuha ng malalaking kontrata. Ang sinasabi niya, yung ibang criteria, yung kanilang tinitignan. Bakit nyo Good morning, sir. Good morning. Ito, matindi technical expertise nito. Hindi nito kailangan ng paid up capital. Magkano ba paid up capital? Kaya ako na-late dahil naghahabol ako ng mga multo eh. Sabi sa akin. Ghost projects. Ghost projects. Ayan, marami raw. Ghostbuster ang ginamit ko, Ghostbuster. Bakit daw yung mga probinsya wala namang baha? Nakakakuha ng malalaking flood control funds. Hindi naman nakakaindi. Dapat yan, anticipatory activities ito. Kung magkabaha. Ibig mo sabihin, hihintayin pa natin yon? Ano ba? Na magkabaha? Magkabaha, wag na. Then the pound of... Yes. Prevention yan eh. Prevention yan. Ganun ba yun? Ba't ang laki naman ng prevention? Proactive. So, talagang worried sila sa bahay? Worried na worried. Instead of classrooms? Ay! Super! Or health center? Super. So, baha na lang ang gagawin ng mga congressman. Kesa classrooms, health center. Saka yung mga nag-i-insert. Hinahabol ko rin yun. Mahilig kayo sa mga pasingit, ha? Ito raw halimbawa, wow. Pare, ganda ng pangalan nun eh. Wow! Kala ko wawa. Si wawa. Ano daw? Una ko nabasa yung wawa. Yan daw wow. Builders. 9 billion ang anong tawag mo doon? Yung na-corner? Nakopong. Nakopong. Saan daw? Saan? Sa Bulacan. Bulacan na yan, ha? Sa Bulacan. Oh. 3 daw territory sa Bulacan. Anong territory siya? Hindi sinabi. At yan daw po ay nakatanggap na, sabi ni Bunuan, ng payments. Ganon? Kahit hindi pa tapos? Oo. Ganon ba yun? Kala ko ba turnkey? Walang turnkey dyan, boss. Wala? Ano yan? Project-based. Meaning, pag nag-bill siya, mayroong, performance-based billing. Ito yung maganda. May schedule yan. Ha? May schedule. Kung natapos na. Certified na ba? Certified natapos? na tinapos. Oh. Sino nag-certify? And then, ito yung maganda, si Soto. Maganda yung angle ni Senator Soto. Okay, yung wow. 9 billion na kopong. Ngayon, doon sa Bulacan, para siya lahat ang makakuha nun,
Ibig sabihin, meron siyang contact sa Kongreso. Doon sa flood control project doon. So, tinanong ni Senator Soto, sino daw ang nag-insert ng mga kontrata na yon sa budget? Hindi raw masagot ni May representative ba siya? DPWH chief. Hindi daw niya masagot yun kung sino. Siyempre hindi niya masasagot yun. Hindi niya alam yun? Of course, kasi Nagsino na, di ba sa DPWH nangyayari? pare BICAM nga insert Hindi naman insert yan. Ang public works nando doon sa NEP. So hindi insert yun. Talaga na budgetan yun. Insert ito. Sinabi nga ni Tito Senator Tito. Hindi, sino daw, hindi naman insert yung mali ako. Sino naglagay doon sa DPWH budget? Yun ang tanong niya. Hindi, ang hindi yan. Sino lumakad? Ganun. In the first place, is that an insertion or is that because BICAM nangyari? Hindi yung 9 billion hindi insertion Ano? Nakalagay talaga doon sa budget ng DPWH. So ang gusto malaman ni Soto, sino ang lumakad para malagay doon yung budget? Oo, yan. Ayan. Maraming yung sinasabi na ni Bunuan, parang hindi naman talaga kailangan yon. Tapos nalagay doon. Paano nalagay doon? Meanwhile, sinabi Yun ng ang tanong. DBM amin na. they do not have the personnel to cross-check and check yung mga So, tinanong ngayon, projects, di ba? Hindi, meron ba kayong blacklisting system? Anong blacklisting system? Meron. Ang DPWH? Blacklisting. Yung Meron mga ba? pumapalpak Meron, na dapat. contractor, yung mga Oh. Yes. Ghost, after the audit, nakita ghost ka, Dapat yun, doon pa lang O sa kaya- dapat sa Ka na. simula pa lang. O kaya nahuli mo na. non-performing. non-performing ka, Oh, yan. mahina ka. Meron bang blacklisting? Ilang taon na siya pa rin ang contractor Wala, may nabalitaan ka ba na blacklist? Wala. Meron ka? Meron naman. Dapat yun na dyaryo. Meron naman. Mga maliliit. Maliliit. Oo, Hindi- ba't may blacklist yung malaki? Di wala ka nang kasama. Right. Ikaw naman. Hindi ito yung mga naka-Bentley at Rolls-Royce wala na may yun, wala Hermes Orange na upholstery. yun, wala. Ayon kay Senator Tulfo, isa lang daw ang na-blacklist for flood control projects. Isa lang. Yan ang tingin niya. Marami nang blacklist dyan. Marami siguro. Ha? Marami na blacklist dyan. Kuhinin nila yung reports. Hindi, ganito. Ito pala, mali ako. There are 100 plus blacklisted contractors. Yeah, Okay. marami yan. 100 plus, sabi ni Tulfo. Pero, yung mga iba yon blacklisted nga, pero nakakapag-bid pa sa flood control projects. Isa lang daw doon sa 100 na yon ang hindi pwede mag-bid for flood control. Bakit pa blacklisted? Kung nakakapag-bid pa sa flood Sino control. may sabing isa lang daw doon ang hindi... Si Rafi Tulfo. Get your facts right. Blacklisted How can you say that isa lang daw ang hindi na... Kasi daw po, sabi ni Bonoan, ang blacklisted daw po, kung blacklisted ka, hindi ibig sabihin yun, total ban. Na ano ka pa rin, you can still participate, pero binabalidate ka. Anak ko, labo ng mga ganong kwan. Mga ganong sagot. Kaya nga sinasabi ko pa, may kauwian kaya to parang John. In fact, meron Yung silang ganito, online blacklisting portal sa DPWH. Ah. Na-check nila yan digitally. May tanong, meron ba mga contractor among DPWH Naku. officials? Ano yan? Tanong Yung malalaman blacklisting is just like yung sa SEC before Chairman Lim. Dati kasi, sige, nag-i-scam ka, SEC, registered ka, hindi ka na pwede. Palitan mo yung pangalan mo. Ganun lang. Palit ka ng pangalan. Okay. Ganun lang yan Okay. O kaya, mag-isubsume mo siya into another company, pero siya pa rin ang Siya pa rin titira. yun. In the end po, CCR, maraming ang lalabas dyan. Pero sa mga hearing na ganyan, pero walang conclusive. Sa katapos-tapusan po nito, ang talagang dapat mangyari dyan ay masusing investigasyon. Meron mga nagsasuggest yung flag, sinasabi nila.
Wag na. There are two agencies that can do that. One is the Ombudsman, the other one is the Department of Justice. Ayun. By the way, Okay. aside from blacklisting, meron pang kung may na-blacklist ka na, may delisting ka mula sa blacklisted list. Delisted ka. Ayun na nga, may mga graduation. Blacklisted ka nga, pero hindi ka pa delisted. Oo, hindi pa. Oo, Blacklist kasi ka na. pwede ka mag-subsume eh. Oo. Pwede ka doon sa ilalim eh. Galing, Ganon. So, magbibid ka, pero i-validate ka raw. Ano ibig sabihin ng validation? Baka, Kung Paano ikaw ka ay- i-validate? baka naman yung, Hindi, kung seen ikaw the ay, light, kung ikaw ay you have seen the light, yun Yeah. na. You have seen Ayun! the light, work out. Nagbagong buhay ka na. Nagbagong buhay ka na. Oh. Ano nang pangalan mo ngayon? Bagong buhay mo. Muna pangalan lang yun eh. Hindi trabaho. Pinalitan mo na yung buhay mo. Ayaw mo ba Ayun pang... na, bagong buhay na Boss, ako. tanggalin mo na ako. Oo. Hindi, yung kumpanya ko. Oo. Yung CB Construction Huwag na yan. ay Wala na yan, blacklisted po. No. Pero itong bagong kumpanya ko, CRB. Ayan, construction. Iba na yan. Iba na yan, ha? Okay. Mas mabuti pa na pangalan ko. Na ano? Bagong Pilipinas Construction. Ayan. Ayan, Medyo, bagong Pilipinas. depende kung sino Depende kung sino administrasyon. administrasyon yan. Medyo ginagalingan mo Ayos ba? talaga. Oo, Ano ba eh. yun? Magaling ang propaganda ng mga ito. Ay, bilib na bilib ako doon sa Wawaw. Inamin ni Bunoan na talagang ghost projects dyan sa Bulacan. Sino ba may-ari nitong Wawaw? Hanapin natin yan. Hanapin natin yan. Yung ngayon, kaninang kausap ko eh. Yung mga ghost. Mga ghost. Mga ghost. Gumamit ka nung Ghostbuster. gadget. Gadget Ghostbuster. Mahahanap ko yan. Mahahanap ko. Hanapin mo, ha? Oo, hanapin ko Promise. So yung COA daw po, nagpadala na ng mga forensic auditors dyan sa Bulacan at hinakot na yung mga dokumento. Kasya sa truck. Pare. COA, ilang taon na nangyayari yan. Ngayon lang kayo kumilos. Gumalaw, ano? Galing nyo. Tapos ngayon, pabida-bida pa kayo. Ito Bida-bida pa kayo. ito ang dapat na mangyari. May prioritization, okay? Per province. Ilan ang ito flood control pa to, wala pa yung Wala roads, pa yung mga wala ibang pa yung ano. roads and bridges, Wala pa yung mga Lahat. Okay. Bulacan, number 1. Sino ba Abra. notorious? Yan. Abra. Abra. Okay, number 2. South Mindoro Cotabato. daw. Mindoro. Yan. Na. Kung ako ang mga... Pati Davao daw, notorious Davao, o din. yan. Dilista nyo na lahat yan para malaman kung sino-sino yung mga nando doon. Ayun. Yan ang fraud audit. Yan ang fraud audit. Wag Hindi kinuha daw yung boxes upon boxes of documents. Yes. Ano ka? Okay. At nag-press release. Okay lahat yan. Okay ba yan? There's no question about it. But what I mean is, do not concentrate just on what Sorsogon, Albay, lahat yan. In other words, make it a total operation. Total, nag-fraud audit na rin lang kayo eh. Nag-memorandum daw itong si Chairman Gamaliel. Cordoba. Boss, hindi mo na kailangan mag-memorandum. Dapat SOP nyo yan. Every project, merong ganyang klaseng audit. Forensic audit. Bakit kailangan niya pa mag-memorandum? Ibig sabihin yung kanya mga bataan hindi ginagawa yung trabaho. Kailangan mo utusan. IGW, ano yan? IGWI. Ano yun? It goes without saying. Because without say. Di ba? It's part of your job. IGWS. It goes without Igs. say. It goes with that. Hindi, kailangan mag-memorandum para may maibigay sa media. Hindi mo huli parang Jonathan. Yan ang problema mo. Semi-bibo. Yan. Kailangan mag-memorandum. Para merong labas. May Oh, labas. ito, media, may memorandum tayo. Ha? Tayong publiko, makampante ang ating mga kalooban. Yan. Ayan, Yan, gumagalaw yan, yan. So, ano to? What a circus? Hindi naman siguro. Hindi naman. Ano pa lang to? What a drama? Hindi naman. Meanwhile, maganda rin to yung kay Secretary Bonoan, pinaplano niyang i-reshuffle yung mga district Huwag na engineers. iplano. Ayan. Wag na, magplano. gawin na lang. Kasi matagal na silang mga nandun, familiar Gawin na na. sila sa mga contractor, mga project implementers, ganun. So, hindi sinabi niya, maybe it's time. So, maybe pa siya eh. So, Maybe? yeah, Maybe? maybe it's time.
to 3 years ka na reshuffle dyan, the- hindi mo alam ang dami nangyayari Hindi, dyan. ay, mali. Under your Sorry. watch, Hindi yung niya mga si- ghost project nangyari lahat dyan. Hindi niya sinabing maybe it's time. I think maybe it's time. I think, meron Maybe pa it's ko. time. We should Sobrang quality. think about such rotations. 3 taon ka na dyan, boss. Ngayon naglabasan. 15 kontraktor. Oo. Kinukupong. Nakupong yung Ang daming ghost project. billion. Under your nose. Yung ba ibig sabihin yun? Under your nose. Naaamoy mo na. Hindi mo pa nakita. 8:33 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. Tayo. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882 kasama natin. Dito, pinatawag. Yes. Yan. Jonathan De La Cruz. Ayan, Yan. pinatawag. Joel Laksamana. Yan. Tatawagin. Tatawagin pa lang. Tinatawag. At Conrad Baral. Natawag na. I was given 48 hours. Yes. Ano yung sinasabi mo? May nagagalit kay... Sino? May nagagalit kay Mayor Magalong. Sinabi lang ni late Congressman Richard Gomez na, Huwag naman. hindi naman niya binanggit yung pangalan pero Huwag naman lahatin. Huwag naman discredit lahatin ng mga congressman. Ayusin mo muna yung iyo. Yan. You're making yourself feel good at our expense. Ayan. Yan. Sabi niya, Yan. galit ha? Galit. Sa Facebook post niya ginawa. Nilagay. Ang daming thread ngayon dito. Sa akin kung kredibilidad lang. Sa akin naman, more exception. Oo. Yung congressman na walang kita. Oo. Maski nga party list. Yun pa nga, yun ang kinagtataka ko dyan eh. Oo. Party list, bibigyan mo ng matinding posisyon. Sino ba constituent niyan? Kanino siya responsible? Hindi halimbawa nung district, nung ikaw ay district congressman ka, di ba? Pag ikaw ay nagluko, yung distrito mo, Oo. alam na alam Oo. yung mga mambobo. Yung party list na sino ginawa mong constituent? apro. Sector yan, Sa'yo. pare. Ah, Sector. ganon? It is a sector. Oo. Apro? Ganun ba yun? Apro. Ayan. Yung mga congressman, ngayon galit siya. Pero ito napansin ko. Bakit yung mga galit na congressman na senador noon, walang kibo kahapon? Ayan. Naku. Ayan. Biglang na nahimik. Yung Biglang walang nanahimik. senador na merong connection dyan sa mga flood control. Yan. Yan ang sabi ni Senator Joel Villanueva. Ayan, maliwanag. Na by the way, By the lang, way. ay taga Bulacan. Mm. Ayan. Na kung saan may mga pinakamaraming ghost projects ba? Ay, Yan. ang laki Yan. nga ng budget dyan eh. Ng flood control. Flood control. Malaki bo ano? Malaki. Tahimik, ngunit walang kibo. Yan. Yun. Ang ano. Yan ang dapat Tahimik ka na, wala ka pang kibo. Tahimik. Tahimik na walang kibo. Si Senate President ba? Medyo nagtanong ba? Hindi. Hindi. Napansin mo? Hindi. Yan. Wala. Wala rin yun. Yan. Tahimik na walang kibo. Ay, hindi. Eto pa, isa pa. Yan. Another party list, Terry Ridon. Hindi. Ano yan? Si Terry. Bicol Saro. Public accounts. Yun daw pong pag merong member ng House, kumbaga may congressman, Yes. Na-link. kasali Na-link. sa flood control projects, ay ang TRICOM daw po will recuse. Yes. Ngayon pa lang mag-recuse na kayo. Dahil sigurado, may mga kasali congress. Sorry, pare. Kailangan pa bang i-announce yan? Kaya nga sinasabi, wala kayong karapatan mag-imbestiga niyan. Dahil kayo ang mga kabakas dyan eh. Pati itong mga senador, Excuse me lang. Excuse me lang. Let us be fair to Senator Joel Villanueva. Yes. Sinabi No, niya, was there ever a time I approached you or told you what Sino should be sinabi? done, claiming that I was an expert? Could you just please state it for the record? Tinanong ni Senator Kanino? Villanueva. Kanino? Kay Secretary Bonoan. Ba't naman niya kasi hindi gagawin naman yun? yun ang, hindi Hindi naman siya naman ni lalapit. Senator- Hindi naman siya lalapit. I don't recall. Hindi sabi niya. naman siya Ay. I don't recall? Sabi niya, I Anong don't klaseng recall- sagot? I don't recall that anything came from you I to don't recall. propose any flood control projects. Yan. Bakit? Si Bono At least para maliwanag. Hindi nga, si Bono ang ba mismo ang Hindi, hindi kailangan naman sabitan. Napaka...
Ano rin yan? That's another. By the way, hindi siya tinatanong lang. Sinabi lang kasi lumabas ang Bulacan. Tsaka siya Nagsalita. Red herring yan. Ang ibig ano yan? That's another. Pang-anim na ano yan? Pang-anim na statement na maganda. Talaga. Yung sinasabi mo na ano? Ano yun? Demolition. Demolition Ano yan? job. Demolition Ano job. Smear yan? campaign. Smear campaign. Insinuation. Innuendo. Innuendo. Black ops. Black ops. Tapos sila, I don't rec. Ano yan? I Ano don't- sinasabi niya? Have I ever? Have I Yeah. ever? Pang-anim. Pang-anim na statement niya. Pang-anim to. No, Pang-anim yan. Talagang ito mga politiko natin hindi natututo. Did I ever Ano yan? ask you You, for a favor? for anything? Oh. Ano yung ko ikaw si In a Bunoan? plenary Say, session. mo tayo. ikaw ba naman? Kung ikaw si Bunoan, nakasalang ka doon. Oh, nakasalang ako doon, nag-ano kayo, iniimbestigan niyo ako. Pag sinabi sa iyo nung ano, have I ever? Ever? Di siyempre ikaw, sasabihin yung, I don't recall. Of course. I don't Ano recall. ba Of course. Hindi naman siya ako makausap eh. Hindi ka. Siya nga tagabigay ng project Oo, hindi. doon sa kontraktor. Ayun. Yung kontraktor ngayon na makikipag-usap. Pag-usap. Oo. Siyempre ganun yan. Ano yan eh? Ano yan? Ano naman to, magre-recuse daw. Pag may involved na congressman. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, huwag nyo na ituloy yung investigasyon dahil siguradong may involved na congressman. Ay hindi. Ang gagawin nila dyan, yung mga iba na ano, yung ethics committee kayo pumunta. Ang hirap ipaliwanag dito, Hindi. pare. Committee on Ethics, dyan kayo. We'll work out. Ito ngayon, ang titignan ko, ito mga contractors. Yan ang Why titignan. ba sinabi na Bago ni... nga na nag-interject si Senator Mark Villar. Ano sinabi It ni... is also, Ano sinabi? Ano sinabi? My dating recollection. dating Sir Joel never approached me for anything like that. Oh, really? Ayan. Ano sabi? Yeah, yung ganun. Never approach me. Nag-interject siya. Nung sinabi. In the course of the discussion. Yan. Was Have I it- ever? Yun ang ano eh. Yun ang umpisa eh. Kay Have Banoan. I ever Oo. approach you for anything, Yung etc., tanong na etc. I don't recall. I don't Anong recall. isasagot? I don't. Bigla sumingit si Mark. I'd also like to make the same statement. Na ano? That Senator Napaka- Joel never approached me. Ito lang masasabi for ko. anything like that. DPWH kasi siya. Ito lang masasabi ko, napakahina ng script. Para bang... Mahina. Wala ko. Si Direk Eric Martin. Kulang po nagagalit sa yan tension, eh. drama. Oo, kulang. Kulang sa tension, drama, and suspense. Ang kailangan dito sa Kulang, mahina ang script. kailangan aside from having a PR guy, Oo. kailangan may director Kaya kayo. may director kayo. Hindi bagay eh. Mahina eh. Hindi bagay eh. Honorable Mahina. gentleman. Hindi Total, pwede alam yan. naman ng taong bayan, drama yan. Tama po. Galingan nyo naman. Galingan nyo. Kaya sinasabi ni Sandro Marcos, babalik lang ako dito sa sinasabi nito si Redon. Oo. Hindi maganda tignan na imbestigahan natin yung sarili nila. natin. Pero nagpumilit Hindi maganda itong si Redon na Tricom, mag-imbestiga tayo. Pag daw may lumabas na pangalan ng congressman doon, magre-recuse sila. Ngayon pala, mag-recuse na kayo dahil lahat ng congress... Ang suggestion ko lang kay Kong, Terry Ridon, wag na yung ano yun yung congressman. Yung contractors ang tingnan nyo. Kasi baka mas madadala nyo yun eh. Baka nga, kakaipit dito sa contractor. Yan. Ibulgar na sino bang mga Yan. congressman Baka at mas senador. Baka mas mabuti yun. umano sa kanila. Baka mas mabuti May yun. mag-whistle Yan nga yan dapat ang maging approach Yes. ng grupo na mag-iimbestiga nito. Ombudsman, DOJ. Yan. Ah, Yung contractors. Pitin nyo yung mga contractors. Yan. Kasi may mga assets yan na pwede i-seize. Yes. Matatakot yun. Oo. State witness kagad yun. Bubuki kayo na yun. State witness kagad yun. Yan, Pero paano naman state witness? Hindi naman sila least guilty. Hindi. Sila nga Hindi, Ay, kakasuhan nangyayari mo. yan. Hindi, nangyayari yan, Nangyayari pare. yan. Kakasuhan. Kahit na? Yes. Oo. Kakasuhan muna silang lahat. Oo. Yung kung sino man yun. Tapos saka siya mag-i-step. Diba ano yan? Yung Because, may mga plea bargain. Hindi, bakit kay Napoles? Si Napoles lahat sumalo. mahina Eh, siya. niligtas Mahina niya siya, yung mga politiko. Oo. Masyado siyang naging mabait sa mga politiko. Ay, hindi. Pare. Hindi. May, ano yun, life-threatening situation sa kanya yun. Nagkaroon ng ganon? Oo, Life-threatening? life-threatening situation sa kanya yun. So, yung mga contractor na yun, tingin mo,
Ichuchuchu nila yung mga ano nila. 250,000 ang aking ang aking capitalization, nakakuha ko ng 5 point something billion. Pero yun pa rin ang approach sa tingin ko, pinakamaayos na approach. Tapos give in daw sila kung ang presidente will decide to do the investigation, the probe. Meron na pong desisyon. The president is already doing it. They will give way the... They're already doing it. Sinabi na nga, kakahiya. Parang to Senate, nag-iimbestiga. Para bang wala sila? Hindi. Para bang yung senador, hindi kasama dyan sa racket na yan. Ang maganda yung nangyari yung sinasabi ni Parang Joel. Yung intervention. Yung ganda yun, ha? Ano yun? Hindi naman tinatanong si Senator Mark Villar, bakit ka nagsalita? Pare, Hindi siya collegial body. We are ethical. kumbaga sa Nike, kumbaga sa Adidas, may endorser. Yan. Malaki bayad sa endorser, by the way. Si Alex Ayala, endorser na ngayon. Yan. Ganun ang papel niya. Ano ba? Yung sequence ang importante. Have I ever? Yan. Ano nakalagay? In your life. Yan. Ano Tapos sabi? interject naman yung isa. Have I ever? Ano Have sabi? I ever? Ano sabi? Approached You. Na? As For a any senator, as a congressman, and as a senator. Yeah. Please state for the record. Yan. State for the record kagad. Ano sabi ni Botoan? Sagot naman, no, I do not recall. Recall, yan. I do not recall. In the course of I do not In recall, the ito record, na. pasok naman niya si Senator Mark Villar. Villar na I would like to make the same statement. Yan. But same what? I do not recall either when I was DPW. Ang galing, ang galing. Nakita mo yung palusot doon? Ang galing naman. It's not a categorical no. No, yes. It's a... Maaring nangyari noon, pero hindi ko matandaan. Yan. Do you see the difference? Categorical no. No. Hindi Not namin ever. sinasabi, never, Yan. hindi. Yan dapat. Pero yung I don't recall, Yan. baka sakaling may naka-video eh. Ayan. Yan. Baka may bulong ng konti, Brad. Kayong mga husbands, recall may na. asawa dyan, subukan nyo minsan sagutin ng misis nyo. I don't recall. I don't recall. Sampal abutin niya. Sampal. Baka yung kawali at tumama sa ulo ko lang hindi pa pwede. Kaya di ba sagot yun? Hindi pa pwede yun. No way, Hindi. bro. Ano pa, nag-confrontation. Hindi ko- Nag-confrontation. Mrs. at saka Mr. I don't recall. Have I ever? Yeah. Approach. I don't recall. Dalawang engineer sa Marikina. Hindi ko maalala eh. Dalawang engineer daw. Maaaring nangyari. Eto ba mga engineer na to under DPWH o under Marikina? Ano sinasabi? Marikina sila. Dalawang engineer suspended sa Marikina. Ayun. Kasi daw, regarding building permits. Yan. Another issue yung building permit. Kasi nagka-boom ng construction sa Pilipinas. Kaya yung mga flood control, yung mga building permit. infra, yung mga building permits, katakot-takot na racket. Yan yung kasi yung ano Paano tayo? Build. Build. Yan. Oo. Tapos build better more. Oo. Ngayon naman daw, Quezon City. Nagsimula na raw po silang mag-inspeksyon ng mga flood control projects. Ayun. Ayos ah. Yan din, timing din yan. Ganda rin ang script niyan. Galing. Hayop to. Mahigit 10 taon na po yan, mga flood control. Ngayon pala kayo magsisimula mag-inspeksyon. Yun daw kanilang engineering department, napakasigasig mag-inspeksyon. Yan. Galing. Ilan ba namatay ng leptospirosis dito? In the first place, hindi pwedeng sabihin, ganito yan Ano? Hindi pwedeng sabihin ng local Na? na hindi nila alam yung mga yan. Kasi kumukuha ng permit yan Siyempre. Kumukuha ng permit yan. Tsaka meron sila share doon. Naalala mo yung Marilao Bridge? Hindi pwede yan. Yung Marilao Bridge. Nasisira ang Taon-taon may budget yan. Okay? For the maintenance. Oo. Taon-taon. Kaya ayaw nilang ibigay sa DPWH. Kaya yung mga foreign investors nahihirapan Bakit? Paano kaya ito? Maglalagak ako ng pera.
kukuha ko ng ganito. Ayos naman yung aking technology. Okay. Sa barangay, hindi ako binigyan ng building. Ng Patay permit. ka. Patay ka. Patay ka doon. Paano yun? Ah. I'm Nakataya na lahat. Pati brief mo, itinaya mo na. Kaya ako na, tapos hindi ako bibigyan ng building. O ito pa, sa Negros po, humingi ng tulong sa NBI, imbestigahan daw yung ghost flood control projects. Saan yan? Mahigit 300 million. Saan? San Carlos, Negros Occidental. San Carlos. Ayan. Yan. Diba? 3 contractors daw po yan. May ghost projects dyan. Oo. Ang sabi po ng Mayor Renato Gustilo. Ha? Gustilo? Gustilo, oo. Kailangan daw po yan na billion na lang daw ang nagagastos dyan. Si Santiago, ang hininga niya, nag-resign eh. Taga saan ba to si Santiago? Dito lang sa Manila. Manila. At pinangalanan mismo yung Mayor? direktor, Direktor, oh. ng DPWH doon. Pa? Oo. Sinulatan na raw ni Mayor yan at hinihinga niya ng confirmation, authenticity and everything noong mga project na ghost na sinasabi niya, hindi raw sumasagot. Kaya NBI, bakit NBI? Dapat DPWH, sibakin na agad to, hindi ba? Baka Diba? naman ghost director yan. It's not there. Hindi lang project. Hindi lang project. Ipatawag dapat yan. Baka naman to si Mayor. si Mayor. Masama na ang memorya. Cannot recall? Baka cannot recall na siya. Importante po yung recall eh. Hindi importante kay cannot Mrs. recall. yan. Ha? Hindi obra sa mga misis? Hindi ba yan? Pare? Na wala. Ha? Hindi pwede? Yung I cannot Sa recall? labas ka muna ng kwarto. Hanggang ma-recall mo. Natandaan mo yung pag ano natin dito? Ayan. I cannot recall. By the way, si Senator Joel Villanueva, hindi pa pala tapos. Hindi mo I don't Paano even know masabi? any contractor in the province. Now that we know there's a possibility that Ano those sabi? projects... Sabi? I don't even know any Dahan-dahan lang contractor. basa mo. Dahan-dahan mo. I do not know any contractor in my province. Oh, and Sa And Bulacan. I'm surprised that the number of projects secured by contractors there. Wow. Now Senator, you're not doing your job. Oh. And now that there's Kung a hindi mo possibility... alam na may nangyayaring ganyan. Now that there is a possibility that ghost projects do exist, I hope if the death penalty is ever reinstated, Galing. they be the first. Galing. Are, pwede mong gawin sa visa. Tamaan man sana ng kidlat ang nagbabalita niyan. Galing. Baliktarin Hindi, mo, sa akin naman, baliktarin mo. taga Bulacan ka. Binoto ko ng mga taga Bulacan dahil nga taga ron ka. Hindi mo alam may nangyayaring ganyan sa probinsya mo? At wala kang kakilalang kontraktor? Wala kang kakilalang kontraktor? Wala. Ano sabi? I don't I do even not know any contractor. Yung Bulacan? Hindi naman taga Bulacan yung mga kontraktor eh. Taga ibang lugar, yung project nandoon sa Bulacan. Nagbidding sila sa Technically, Nagulat ako, tama hindi siya. pa pala siya tapos. Technically, tama siya. Hindi niya wala siyang kilalang kontraktor. Kung totoong wala Ay, talagang, ilan lang kontraktor sa Bulacan eh. Sila Pancho. kung totoong wala talagang kontraktor dyan. Ha? You don't even know, ha? We don't even know. Sobra ka no. Sobra ka. We know. Kilala mo. O ngayon, may balak daw po si ang paborito ni Winer na DPWH secretary. Balasahin daw po yung mga engineers ng DPWH. Yan. May balak siya. Gawin nyo na. Ha? Hindi, balak pa lang eh. Malay mo, pigilan ng... Paano kaya to? Pag balak, walang mangyayari? Yung ba ibig mo sabihin? Gawin na lang? Bakit ina-announce mo pa? Wag now, I think, and maybe it's time. Alin? Huwag muna. Paano nyo muna? Put them on fire. Anuin mo muna sila. Kasi kayo nandiyan nung nagkaroon ng mga ganitong project eh. Anuin nyo muna sila. Dalhin nyo muna sila sa... Yung reshuffle Saka na yan. Yung mga ganyang announcement.
ano nga yan, deodorant kung tawagin yan. Matagal ng gimmick yan eh. Di ba, reshuffle? Pag may nangyari, may controversy, reshuffle, magre-reshuffle ako. Yan. So, that will, mawawala na yung controversy, mawawala na yung mga kalokohan pag nag-reshuffle ka. And the safe system goes. Yun nga ang problema dyan. May systemic na po. Ito pare yung sinasabi ng presidente, magreklamo kayo mga LGU. Sa Iloilo raw, may 3 mayor. Ha? 350 billion flood control projects. Nagreklamo na sila. Alimodian. Ano yan? Town? Town. Barotac, Viejo. Yes. Football country yan. Sara. Yan po mga mayor sila at ang kanilang alliance ay Mayor for Good Governance. Nakita mo na? Nakipag-alliance sila with Benji Magalong o Baguio, Yes. Vico Soto o Pasig, And Joy Belmonte of Quezon City, City Hataman ng Isabela Basilan, Yes. at yung coalition daw po niyan, talagang talaga daw pong titignan nila yung mga projects. Lahat, detalya, contractor, kung sino mga politiko involved, Okay. technical documentation, pricing, feasibility studies. Yan. Ganda. Yan. Lahat ng mayor sana sumali dito. Dahil yung po sino ba nalulugi rito? Hindi ba yung bayan nyo? Gasta ng pera ang national government. Hindi lamang flood control Iba pang infrastructure. Diyan sa lugar nyo, supposedly, nabiyayaan na kayo ng budget, yung pala walang nangyari. Meron akong suggestion. Kaya itong mga mayors sila po ang kikilos dyan. Yun ang magandang nangyayari. Meron akong dito. suggestion sa kanila. Transparency. Meron akong kaibigan na dating mayor ito. Who is a CPA. Meron silang NGO mga CPA, mga auditors at lahat. They can help you. I will give the name. Hanapin ko ito. So, sasali na rin daw po si Iloilo City Mayor Raisa Treñas dyan sa coalition ng mga mayors. This is the best thing that can happen. Kasi yung mga mayor, victim din sila rito. Pero meron tayo na babalitaan po, ang mga mayor ay tumatanggap din. They give hindi naman tumatanggap. They give the permits. Balato na lang. Permits. Balato lang yun. Permit sa LGU. LGU permits Hindi ka pwede magdala dito. So, ibig mo sabihin yung mga mayor na gano'n, hindi kasali dito sa coalition? Hindi, nagbigay lang ako ng permit So, hindi ka tumira? Hindi. Okay. Permits to. Hindi ka pwede magdala dito ng equipment mo, bulldozer, backhoe, etc. Nang walang permit? Nang walang permit. So, walang kita yon. Walang kita yon. Paano yung I cannot recall din ng mga mayor yan. Paano yung certificate of completion? Sila nag-i-issue nun, pare mga local governments. Ngayon, kung ghost project yan at nakasingil, paano nagkaroon ng certificate of completion? LGU responsible dyan. Right. Hindi ba? I don't recall. I don't recall the time. It's 9 o'clock recall in the morning. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si... I don't recall. Ano nga Hindi ba? mo maalala, pare. I don't recall. I don't recall my... Conrad Banal po ako. Mahirap to yung I don't recall nagkakaroon ng amnesia ba yan? O dementia? Ano ba nangyayari dyan? Papasok na lang ako dyan na I must agree with my distinguished. Yeah! I don't recall either. Ayudahan kita. Ayuda? Hindi pala ayuda. Sama naman mali yung ayuda. Hindi. Alam nyo ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa sa bawat ticket mo
Sigurado may matutulungan ka kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, sa bawat taya, may kawang gawa. May nanalo kahapon, pare. Ayun. 89 million. Yung 649 Super Lotto, nanalo ng 89 million pesos. Grabe to. Yung Ultra Lotto po, 373 million na. Wala pa ring nakapanalo. Ay, ng kombinasyon. 6 na kombinasyon yan, pare. 89 million, mga 5 waterfront property lang yan dyan sa may Pasig. Aha. Ganon? Baka 5, baka 3 lang. Anong waterfront? Waterfront, yung medyo, yung hindi ka dapat magpatayo doon, yung matatayuan. Oy. Uy, by the way, merong ano pala. Hindi lang, I don't recall, Please, pwedeng dahilan, ha? Pwedeng my signature was forged. Ayun. Ayan, iba pa yan. Na-affix na signature sa mga flood control projects. Sino nagsabi naman nun? Well, si San Carlos City Mayor Renato Gustillo. Tinatawagan niya yung NBI to identify those behind the forgery of his signature para sa 3 flood control projects. So, may matindi yun, tinanong po tungkol sa Ghost Project. Ito si Secretary Bonoan. Hindi ba dapat mag-set ano ka muna? Step aside. Kasi ang biniimbestigahan na Ghost Project during your term, under your watch. Hindi, pero sinasabi niya ang ghost projects from 2021 to 2022. Sabi ni Bon, ayan. No. Hindi, ang pinaiimbestiga ngayon ni BBM ay yung 2022 hanggang ngayon. Ang kino-confirm niya was the ghost projects were from 2021. So, nung under him, walang ghost project? 2021 to 2022. Maybe there are. But I don't recall Ayaw! Hindi, kasi ito Mahirap matandaan. This is the statement of Public Works Secretary. Okay? Public Works Secretary Manuel Bunoan on Tuesday confirmed that there were ghost projects, flood control projects in Bulacan worth billions of pesos that were supposedly carried out from 2021 to 2022. Hindi pa siya yun. Hindi pa siya yan. Kaya tinatanong siya, kung during your term meron, hindi ba dapat ikaw step aside ka? Ngayon, in addition to that, during your term meron, okay. Meron? Hindi, kaya nga gusto kong malaman sino ang Public Works Secretary from 2021 to 2022? Bakit mo binayaran? Nabayaran. Wala ako noon, boss. Hindi ko binayaran yan. Ganon. Bakit tinuloy mo pa rin yung mga... We don't know. Bakit nakakuha pa rin ng kontrata yan? Yan ang issue. Bakit nakakuha pa ng kontrata yan kung meron silang ghost projects noong 2021 to 2022? Alam mo. Okay. Hindi. Yan ngayon ang iimbestigahan mo kung sino yan. Ngayon, yung 2021 to 2022, sino yon? You don't recall? He was the Secretary of Public Works and Highways at the time. 2021 to 2022. Si Senator Mark Villar yun. Sino? Nabanggit lang. Anong sinabi niya? Baka naman sumingit si Mark Villar baka dyan. sumamit. I don't recall din I don't na may recall, ghost project. Ano sabi I niya? don't recall Hindi, sabi niya, affirm the statement. Affirm the statement of Senator Villanueva. Yan. Galing. Ayos. Parang si paring ko, nakalimutan niya kanina yung pangalan niya. I don't recall my name. I don't recall na nangyayari yan. Ayaw daw po ni Senator Erwin Tulfo na mag-step aside itong si Secretary Bonoan. Dahil daw po yung mga kalokohan ay ginawa yan ng mga undersecretaries, regional directors, and district engineers. Yan. Senator, anong ginawa ng secretary? Yan ang issue rito command responsibility, leadership, ano pa? Kasi po, yung mga cabinet ni President Marcos, ang assessment namin, talaga naman lightweight. Uy, teka muna, ano ba yung...
ang daming problema, ang dapat nilang gawin, solusyonan ang problema, meron ba nangyayari? I was given reports that all of these things were completed properly. At saka sabi po ni Senator Tulfo, ang sa buhatan daw po ay between local politicians at saka Regional directors. contractors. Really? Hindi Senator matututukan naman. ng ano yun. Ah? Hindi matututukan ng isang sekretaryo ng Ayan. DPWH. Yan daw po ang Kaya sa reshuffle buhatan. lang kailangan. Ha? Reshuffle. Reshuffle lang kailangan. Ganon? Ano rin, scripting yun yung reshuffle. So ang talagang may kasalanan dito, LGU. Naku. Yan, mga local politicians ang may kasalanan talaga. Kaya Hindi kayo magandang nagmamatsyag. Para sa inyo yan. Wala kayong ginawa. Kaya nga, Yan ang sabi po ni Senator Erwin Tulfo. Yan. tama yung coalition ng mga mayor. Sayang sana to he just remained a US citizen. Bakit? Kalma. Ikaw naman. I don't recall. I don't recall. Okay. Paano kaya to? Ano mananaig nito? May kasalanan, local government officials. Okay? Ang may kasalanan, totoo yun, mga district engineers and regional directors. Ganyan. Okay? So, pinagtanggol si Bonoan. Maganda ba yon? Okay. Ano po daw ba ang paliwanag kung bakit merong mga flood control budget doon naman sa hindi mga binabahang lugar? That's another, Yung isa ghost. Yung isa, flood, yung risk of flooding, halos wala. Yan. Bakit may flood control Semi-ghost na rin yun. Kasi ito ghost. Ano semi-ghost? Wala semi-ghost. Hindi, ito ghost talaga wala. Ito, wala rin yan. Kasi wala namang baha dyan eh. Bakit Excuse me. Sir, with the risks of climate change, Yes. ang dating hindi binabaha ay binabaha na po ngayon. So mabuting naglalagay tayo ng mga preventive mga measures. infrastructure. Yan. Kailangan So gastusin preventive yan. yung mga yun. Yes. Ano yun? Wala rin. How do you prevent climate change? Ano preventive? Kung wala kaming ginawa, just imagine kung ano nangyari. Kung mabuti na lang may ginawa. Pero billion-billion yun? Billion-billion din yun. Ginagastusan din yun. Bro. Sino? Pare-pare yung mga contracts 94 Kinatin paste nga lang pala yan. Yung amount, Yung pang highland, ginawa pang lowland, ganun din. Bakit daw po, bakit daw po yan ang tanong ni Senator Erwin Tulfo kay Secretary Manuel Bonoan. Kasi daw po kailangan, ang sagot ni Secretary Bonoan, equitable distribution. Ayan. Nationwide. Yan. Nakita mo? Ayan. Nakita mo? So lahat dapat ng congressman kumikita. Yun ang translation noon. Equitable distribution ng kurakot. Yan. Yun yung paliwanag. Pare, naalala niyo yung fertilizer? Scam? Sa Department of Agriculture? Oo. Pati yung mga congressman ng Manila nagkaroon doon eh. ng, Paano naman fertilizer? nagkaroon ng fertilizer sa Manila? Ikaw naman. Excuse me. Excuse me. Ano yan? In Manila, Nauso yung plantitos. hindi, yung mga titas. 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 But that's hydroponics, meron din fertilizer yun. Wala. Tapos workoutin mo yan. Tapos yung mga backyard, we are going to make use of the backyards. Bakit kasi laki nung talagang agriculture producing province? Yung share sa fertilizer scam ng mga congressman sa Manila. Equitable po to eh. Equitable, It has to be worked out eh. Yun po ang paliwanag ni Secretary Bonoan. Equitable distribution. Of funds. Okay. Meron daw po silang sinusunod na formula dyan, 70% ng kanilang budget mapupunta sa roads, bridges, and flood control. Yan. So ngayon, yung mga... So hindi po, depended sa need. Dapat siguro mabalikan yung style ng DPWH na equitable distribution. Needs-based. Kung mas kailangan po, dapat doon.
Hindi, kaya nga sinasabi natin, So kahit hindi kailangan doon, kasi may equitable distribution, bigyan nyo ng flood control projects yan. the best thing that should be done, and it has been suggested many times ago, maski na dito sa ating programa, yung priority projects natin should be programmed. In other words, pag sinabi mong flood control, hindi lang yung tingi-tingi. It's a total flood control. Meron ba plan. tayong master plan? Meron. Meron? Bakit hindi sinusunod? Probably he was not able to I cannot recall. Pero meron yan. Meron yan. Master plan ng flood control. Master plan para sa roads and bridges. Kung nasaan yung mga priorities. Master plan yan. Pati yung mga transportation, etc. There is a master plan for these things. So, si Pangandaman naman, bakit nyo nire-releasean? Yan, that's the issue. Bakit kayo nagre-release ng flood control funds? Na wala. Wala namang baha doon. Oo. Bakit kayo nag-release doon? Anong sagot? Sinusunod lang daban nila yung utos ng Kongreso. Ayan. Kanya-kanyang pansot. Mabuti na lang si Secretary Pangandaman, she could recall na sinusunod lang nila. Lang ho namin she could recall. Hindi yung I don't recall. Okay. Kung ano daw po yung nakalagay sa GAA, yung i-release nila. Ibig mo sabihin, Secretary, maski na yung mga insertions na hindi naman dapat, nire-release nyo? Hindi nyo nire-review na pare-pareho ang ano niyan? Mga feasibility, amount, etc. Kahit saan lugar, pare-pareho. Hindi nare-review ng DBM. Dapat nare-review. Everybody is in cahoots. Yan ang sinasabi ng mga tao It's a whole of society? Whole of society approach. Okay. Whole of society approach ito? Whole of society corruption to. Including the civil society. Yan ang sinasabi na sa atin dito. Ngayon, meantime, sino nagbabayad niyan, pare? Pabaon tayo ng pabaon sa utang. Paano kaya solusyon natin dyan sa utang? Meantime, yung mga infrastructure, para pero gumanda-ganda naman ng mga ating life, ang ating comfort, ay hindi nagagawa. Imagine mo yung traffic na yan. Ayan, yung traffic na yan. Eto na. Sisisihin na naman ng MMDA, mga shopping malls. Yan ang sinasabi ko. Bear naman. So, nag-umpisa na naman. September! Yung statement nila, meron na naman. Yan daw, shopping malls. At mga commercial centers. Yan daw ang nagbibigay ng traffic. Ayan. Pag panahon ng bear months. Yan po ang sabi ng MMDA. Kasalanan ng mga... So, anong gagawin na? Pwede bang iyang mga shopping malls na yan, ilipat? Magsara na kayo? Magsara kayo. Kung hindi, ililipat namin kayo. Ayan. Pwede ba yun? So, ano po ang gagawin ni Maarte? Hindi, Maarte. Si Parang Joel, natatawa sa... So, ano mo magsasarahin yung shopping mall natin? Ba? Ang lakas niyan, bro, sa... Nagkano kayo ng traffic Paglalagay na nga ng concourse sa Kamuning Ang lakas sa MMDA. Isasara na nga yung EDSA Nakakaano kayo ng traffic na papahirapan ng taong bayan? Aba. Si Chairman Martes. Chair Martes. Ano ba yan? Chairman Artes. Chairman Artes. Kakalito to. Chairman Artes. Chairman Artes. Hindi. Chairman Artes. Yan. Talaga na raw po. Seryoso na. Nagagalit. Nagagalit. Talaga seryoso na magplaplano siya. Yan. Ang iplaplano niya ay consultative meeting. Yan. Okay. Very good. Para daw po mapag-usapan nila yung papasok na bear months. Na matinding bear months, matinding traffic. Yan. Seryoso ng Seryoso usapan na siya. to. Seryosong planuhan na to.
Ito nga seryoso na niyang winarningan ng Lasal na ayusin niyo yung inyong traffic dyan sa harap ng Sa eskwela niyo. Green Hills, sa Green And Hills. stricter traffic management measures. Yan. Bakit naman sagot ng eskwela yun? Hindi ba MMDA yung mga merong special? You have logged 1,341 violations. Teka muna, halimbawa may Tagalasal. Nandun ako, inuutusan ako. Oo. Sasabihin ko, ano authority mo? Oo. Hindi ba dapat MMDA ang mag-implement nun? So pinapasa niya ngayon yung responsibility sa Lasal. Lasal. Very good. Oh, very good yun. Sa akin, very good yan. Dapat ipasok nyo lahat yung mga kotse nyo dyan sa loob ng Lasal. Yung wala, Hindi dito. wala Hindi- silang driveway hindi dito na sa ano. And by the way, bakit Lasal lang? Ang tindi po ng traffic sa University Belt. Yan. Ang tindi ng traffic dyan sa Espanya because of UST. Katipunan. Ang tindi, Katipunan. Yan. Bakit Lasal lang? Kasi marami nagre-reklamong mayayaman sa nakatira Green Hills. sa Green Hills. Ganun ba? Mm. Ganun ba yun? Yung Yan ba reason yung dyan? rason mo? Di ko alam eh. Baka kailangan ni paliwanag yan ni Maart. Oo. Hindi kasi Chair Maart. nakita ko hapon si Bu Chanko. Oo. Nagrereklamo siya sa traffic sa papunta siya sa Unimart sana sa Green Hills. Sabi ko, paring bume Unimart na dito sa sa istansya. Diyan ka na lang pumunta. Napakadali. Hindi ba traffic din? Traffic din ba dyan? Eh kasi ginagawa yung Meralco Avenue eh. Oo nga pala, subway. Subway yan eh. Oo nga pala. Oo. So, ang kanila raw pong panagot, ang sagot sa traffic ay yung mabuhay lane. Naku, Nako. ito na naman tayo. Ilang taon na yung mabuhay. Buhay lang, wala rin nangyari dyan. Ha? Bakit wala? I don't Kasi ang recall dami having... nakaparada dyan. Ang dami nakaparada I don't You recall... recall? I don't recall having had a May gusto yan eh. A better good time. experience? Better time sa- using the mabuhay lane. Okay. Eh, paano, ano solusyon natin nitong bare months? Wag na lang lumabas. Yan. Yan. Makaiwas. Okay, pabayaan nyo na yung mga nagdi-deliver. Mga kababayan, iwasan na muna natin paglabas. Ngayong bare months, Makakatulong ho makakadagdag kayo. pa tayo sa traffic. Ngayon, meron pong nagyayabang tong LTFRB. Pare, yung gusto mong rerouting, Yan. they will conduct. Okay. Hindi rerouting, survey pa lang. Survey pa lang. Survey pa lang. And they plan to do a survey of public utility vehicles in Bacolod. Yan. Yan. Ayos. Siguro, wala pa 1,000 jeep doon. Bakit yun ang uunahin nila, Bacolod? Hindi ba dito sa Manila kailangan? What's in Bacolod that deserves this kind of... Ba't napunta ron? Ano? What's in Bacolod? Ha? Let me know. Oo. Initiative daw po yan ng LTFRB office in the In Western Region 6. Visayas. In Region 6. Okay. Yung main office, walang initiative. They've been trying to initiate everything. Ang daming initiatives yan. Ang problema natin rito kasi, puro patawag eh. Oo nga. Ibig mo sabihin, yung LTFRB, doon sa Region 6, daig pa yung LTFRB Central. dito sa Manila. Galing naman nito. Hindi ba kaya? Babalikan ko lang yung Yung warning to all of the malls. Kayo. lahat kayo mga babalikan malls, ko lang ho. Ayusin ninyo sarili nyo. Hindi lang kasi sa EDSA ngayon ang traffic ng malls. Diyan sa Marcos Highway, ang lupit. Alupit din yan. Dyan Daming malls dyan. Yung At saka, sa sukat, ilan ang at saka ilan ang walang, SM dyan, walang pare, sa ano, sukat, Paranaque? walang rhyme or reason ang flow. Mm. Baka dapat yan ang balikan ni Martes. Chairman Tess. Artes. Yan. Di ba? Hindi lang yan. Doon sa Commonwealth, Oh. tindihin mo yung Ilan yun? ilan yung mga gano'n. Grabing traffic dyan. Yan na nga eh. All over the place na ito. is Doon known- sa sukat, Yan. yung N. Garcia, ano ba yan? Hindi, Santos. Santos. A. Santos. Dr. A. Oo. Santos.
Ang lupit niyan. SMBF, SM Sukat, tapos SM Yang Sapote Road. Alabang Sapote Road. Baka naman ang idea niya ng good traffic. Alamang Sapote, kalimutan mo nang dumaan dyan. Malabo yan. Malabo? Sa Sapote. Zumangan lang sa Sukat. Kahit pa paano. Parang EDSA lang ang buhay ng buong Pilipinas. Eh. Parang si Boy Bibo. Pag ginawa niya na yung EDSA. ginawa niya na yung tulay sa Kamuning, ayos na yan. Kailangan maghanap siya ng Ayos ibang na buhay ko. Hindi. All over the place na ito. The traffic is all over the place. Anong all over the place? Because it's a sign of progress. Try to recall. Try to recall. Ayan, try to recall. Nung panahon ni Pinoy. mabuti nga nagta-traffic kasi sign of progress yan. Ganon. Kung walang traffic, walang Walang progress. Tama rin naman. Yan. Yan. Pero napaka-stupid na proposition niya. Naibalik daw po yung bumabalik ngayon yung anti-political dynasty concern. Yes. Dahil Bakit napasok yan? dahil dito sa mga nangyayari. Nagkaroon ng hearing. Dahil dito sa mga nangyayari. Oo. Hindi lamang daw po sa flood control yung political dynasties. Sa lahat na lang ng aspeto ng negosyo, nandoon yung political dynasties. Pero meron kasing nagsabi yung mga control ng oligarchs. Kaya kasama din yan dyan sa flood control eh. Yung control ng mga oligarchs. Napakalupit ng kanilang hold over sa ating pong kinabukasan, sa ating life, Super. health and everything. Yan. Yan. Gusto daw ni Sino ba nagpapanukala o nagsasuggest niyan? ng dynasty, si ang nagsalita kahapon, si Senator Ontiveros. Siya, wala naman siya kamag-anak in government. Sino ba may kamag-anak? Sabi naman ni Senator Tulfo, Ayan, obvious na obvious yan. Hindi, pero Qualified if naman I daw may eh. say something naman for some dynasties, bro. Sila ang nagiging check laban sa mga bagong politiko naman na gustong magpayaman, bro. O kaya kakaroon ng moderation ng grid sa mga probinsya, lalo na hindi sa Metro Manila, for example. So dahil diyan, di ba, kahit papano ay natitigil nila ang maaring mas malaking problema kapag pumasok naman yung gustong kumita baguhan, ha? Ano masasabi mo kung Jonathan, galing ka dyan sa Oligarchic control. Oligarchy. Ano ba klase palusot yan? Hindi palusot yun. Sila ang nagmo-moderate. Yan. They're keeping the barbarians at the gate. Ito sagot ko. Ano sagot mo ron? Sige, titiisin na po namin yung corruption. Wag na lang kayong tumakbo. Okay? Kasi it's ano Ba't naman ganun, sir? Yung tatay ko, doktor. Magaling na doktor ito. Gusto ko rin naging doktor. Gagalingan ko rin ho yun. It's a Family tradition. Kung baga namamana ang pagiging senador, namamana ba yan? Family tradition po. Ano yan, birthright? Excellent, governor. Hindi, sabi daw ni Erwin Tulfo, kaya daw ganyan yan, vague daw ang Constitution. Naku, yan yung lagi na tinuturo eh. Ayusin nyo muna yan, then hindi kami Ako maunang hindi natatakbo kung meron yan maayos na sa Constitution. Vague daw po yan, vague. Nag-hearing kasi sa electoral reforms. Tinira niya itong si Christian Monsod. Dating COMELEC eh. Yes. Kayo may kasalanan niya, vague yung inyong provisions. Minsan sabi ko. Vague ba yun? Vague ba yung provisions? Di ba maliwanag sinabi, hindi pwedeng... But please define political dynasty. Ano yan? Second degree of consanguinity? Third, fourth, what?
because you have to give us some guidance. Hindi, ang problema ko doon, si Tulfo nagsasalita, kasama siya doon sa Dynasty. Nag-uumpisa pa lang ho kami. Ayan, Dynasty. Oo, We are just ang dami lang nauna we are sa amin. proving na ourselves to be tinutukoy niyo spearhead. generation Yes, upon generation. generation. Kami ho, ngayon lang. Hindi, ngayon lang. Nag-uumpisa ho kaming maging Pagkakapatid nga lang maayos kami, na public kapatid servants. at well, Bakit meron doon pa ba mang pinaanak. nahihirapan ang Kongreso ipasa itong anti-dynasty law? Hindi, Kasi yung mga lawmakers, kasama sa dynasty. Hindi ayusin ba yan sa iisa lang? isang Constitutional Isa lang ang dahilan. Convention. Yan. Ayusin Ayusin. ho. Honestly, yan. raw, it's May difficult to balita pass the dyan, law, na sabi niya. Ayan. Honestly? Yes. I just wanted you to know, sir. So sabi niya, paano mapapasa yan? Magkakamag-anak yun nasa Kongreso. Sabi niya, Kasama ka na ron, di ba? inamin mo rin. Parang ganon. Tanggalin na lang yan as a provision. Pero Kailangan paano ng constitutional amendment. At doon, i-lay down mismo. Yes. Yun na. That's it. Tapos na. Wala nang kailangan batas. Magkakaroon ba ng konkon? Sana. Ano sana? Sumama kayo. I don't recall ever having... ang oras po eto, marirecall ko na to. Oh, yan. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. News Catch Up. Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Mga big boss na nasa likod ng mga kontrobersyal na flood control projects dapat malantad ayon sa isang senador. Kung sino yung mga big boss at kung sino yung senador, alamin natin sa report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na matukoy ang mga big boss na nag-oorganisa o nasa likod ng mga controversial na flood control projects. Ito niyag ni Senator Riz Ontiveros sa harap ng ginagawang mga investigasyon sa mga questionable, depektibo at ghost flood control projects. Giit ni Ontiveros sa halip na isa lang na ahensya o institusyon ang mag-imbestiga, makabubuting multiple agencies ang magtulungan na bumusisi, mangalap ng ebidensya at maghalukay ng paper at money trails tulad ng Commission on Audit, Office of the Ombudsman at Department of Justice. Mahalaga ayon sa senadora na may mahuli at makasuhan ng mga opisyal at may blacklist na contractor. Ang sinuman anyang harang o ayaw tumulong sa investigasyon ay isama na rin sa makasuhan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anya nagsabi na kahit nakaalyado ay hindi palalampasin kaya dapat lang managot kahit na sino ang sangkot. Ikinalugod ng senadora ang dumaraming bilang ng mga mayors at iba pang lokal na opisyal na nagsasalita laban sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya nangako si Ontiveros na titiyakin nila na hindi makalulusot sa 2026 national budget ang mga kalokohan pagdating sa pondo para sa flood control projects. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Gobyerno on track sa paggamit po ng fiscal target. Narito ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Patuloy na gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa dahilan kaya on track ang Marcos administration para makamit ang fiscal targets nito. Ito ang binigyan diin ni Finance Secretary Ralph Recto sa budget briefing ng DBCC na lumalago ang revenue collection ng bansa na nagtala ng double digit sa nakalipas na 3 taon na may average na 13.8% annually. Patuloy ding lumalawak ang tax collection ng pamahalaan na nasa average na 11.5% annually. Ayon kay Recto, nakamit ng gobyerno ang revenue collections na 16.7% noong 2024 na siyang pinakamataas sa nakalipas na 27 taon. Naniniwala si Recto na mula 2025 hanggang 2028 ay lalago sa 10.2% annually ang tax revenues ng gobyerno. At inaasahan na sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay aabot ito sa 6 trillion pesos.
Pagdating naman sa taong 2030, posibleng pumalo sa kabuuang 7 trillion pesos mark ang kabuuang revenues o kita ng gobyerno. Ito anya ay dahil sa pinagtibay ng mga reformang ipinatupad gaya ng VAT sa digital services at Capital Markets Efficiency Promotion Act at ang mga nakatakdang pagpapatibay sa Rationalization of the Mining Fiscal Regime Act at ang panukalang General Tax Amnesty. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin. I cannot recall. Sino ba to? Sino ba to? Jonathan De La Cruz. Ayun. Joel Laksamana. Ako po si Conrad Baral. Good morning sa inyong lahat. Can you recall? Is this the Karambola program? I cannot. Baka. Your baka. Honor, I do not recall. Nabawasan daw po ang mga international travelers papunta sa Pilipinas noong January to July. Nabawasan pa. Nabawasan pa. Hindi na nga umaangat, nabawasan pa. Okay. Pero sinuwerte tayo dahil yung mga kababayan natin nagsiuwi yan. Kaya medyo... Na-recall nila ang Pilipinas. Ha? Na-recall nila ang Pilipinas. Hindi. Gumanda yung arrivals figures. Suddenly, dahil sa Pilipino. Yan. in 2025, the fondest memories of their lives, na-recall nila. So they had to come back. Ayan. Ikumpara po natin noong bago mag-pandemic kung ano ang arrivals natin ngayon this year. As compared with the... Noon po umaabot ng ganitong period January to July. Almost 5 million na yan. Your Honor. Noon, ito pong nakaraan ay 3 million. Your Honor. Ganon kaganda ang ating tourism program. May I what? May I recall? May I interject? Okay. Can you please provide some figures, if you may recall, of tourist arrivals? Ang may kasalanan daw po, sabi ng DOT, ay yung mga krimen na recent. Wow. Kailan lang nangyari yun, minapatay na 2 Hapon, di ba? Lang yan. O yun ang may kasalanan nung kung bakit matumalang arrival noong January, na-anticipate nila, ay magkakapatayan, wag tayo pumunta ron. Ganon? Ito ho. Ibig sabihin, katakot-takot ng palusot, ang ginagawa, kapag masarao ng DOT, we note with deep concern that recent events have already prompted advisories from foreign embassies in the country's top visitor source market, which could adversely affect tourist confidence. Last year, meron bang ganyan advisory? O the year before, 2023, 2024, meron bang ganyan advisory? Bakit matumal pa rin? Hindi. Super, ganito ho. Ano? Super ang advisories na nando dyan sa New York. Every day, merong killings. Ang tindi ng tourist traffic pa rin sa New York. Paris, ganun din. The DOT made the disclosure in a news statement. Anak ng pusa, kala mo, napakatindi ng kanilang disclosure. Nakasalanan daw yan ng mga recent events. Aray ko, ano ba nangyayari? Napaka-bias naman nito report na to. Madam Secretary, in 2023, do you recall having such incidents from the period January to July? Do you recall there were such incidents also? And we had... last year?
January 2022 to 2023? Wala po. Wala po. Wala po. How many tourist arrivals did we? Ganun din po, 3 million. It's been a constant. Constant. Pero may, ang maganda Umaasa siya, yung mga filmmaker sa India, Yan. ay Pupunta dito na raw mag-shooting. Bollywood. Wow. To Bollywood. Wow! Why would Yun they ang do ating that? tourism No, program. hindi naman Milyon-milyon ang bumibisita it's sa a legitimate Vietnam. dream, pero at the end of the day, mukhang marketing press release hindi it's not that paano easy. Ano yung offer mo dun sa Indian film? Nagkaroon na nga ng budget nun eh. Di ba may nakakopong na ad firm na ngayon yabang-yabang. Well, okay. Pero the good news is that domestic... Hanggang ngayon ba nandun pa yon sa DOT? Sila pa rin ang May budget to sa promo eh. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa nila doon sa budget. Meron. Anong ginagawa sa budget? Tahimik na lang. Tahimik lang muna. Iba pang ano yan. The good news is domestic tourism is on an upswing. The bad news is dumadami ang scam sa domestic How? scam. Ito nga, may yung co-found ng Scamwatch Pilipinas. Nangyayari SMS, texting, calls, napaka-audacious na ngayon ng mga scammer. So, ikaw magbubuking ka, Wala. Some of these, paano nangyayari? SMS ka. Okay. And a lot of these are online, Facebook, So Instagram. ako gusto kong bumiyahe. Gusto bumiyahe. Meron, kahit na May malapit website. lang. Meron May sa website. Tagaytay na Bibigyan spa ka ng resort na gusto Bibigyan mong ka ng puntahan. So kailangan mo reservation. Reservation. Package. Pag gumawa ka ng reservation, kiklik ka, yung pala hindi pala legitimate yan. Kukunin lang nila yung imi-mirror yung nila. Imi-mirror lang Imi-mirror nila Pero yung- ang magaling dito, yung nag-i-scam sa'yo, kabisado yung package Markets, nung, no? Oo. nung minirror nila. Minirror nila. Ikaw naman, malay mo, excited ka para dun sa bakit hindi imbestigahan ang DOT? Precisely. One could Dapat say, sagot ng DOT. DOTR, DOTC at saka yung cybercrime. But come to Cybercrime, think of it, cybercrime. may nakausap ako sa kasi gamit na bangko eh. Oo. You will deposit sa kanilang account. Account nung fake. Nung fake. Sa bangko. Bangko ito. Bakit hindi i-announce nitong tunay? Kung anong kanilang They are tunay na doing, bank account? wala daw silang pananagutan dyan. Hindi, Wow, mangyayari na lang yan. come Pag on. tinawagan mo sila, ay sorry po, hindi po namin bangko yan. Ito po ang bangko. Ay, namin." masisira By sila that time dyan. na, ano mo na. Pag deposit mo nabalita na yung inyong website ay nagagamit. nagagamit, masisira din Precisely. sila. This is Isa their own na, lookout. dapat yan, something has to be done kasi wala pang nahuhuli. Walang na... There's At nobody hindi arrested. niya there's yung nobody mga something. imi-mirror tapos Imi-mirror magkakaroon ng nila. package. Package. Kuwang-kuha nila talaga. At meron silang mga taong tatawag sa'yo, kausap mo, mukhang kabisado niya. And then you will book. You will... At tawag kausap mo. Kausap mo. Yes. Tumatawag. Magaling magsalita. And ikaw naman, by the way, mula sa GCash mo yan o sa iyong sariling bangko, so makaka-capture naman ngayon yung ano mo. Yung pera mo. account mo. Kung sakasakali. Okay na sana kasi nanakaw Hindi, na. kung gano'n, na alam nila yung package. Oo. Baka dating taga-roon. That's insider. the suspicion nila na Oo. kakuntsaba, may kakuntsaba doon sa loob. Paano nila nalaman yan? Silang dalawa. Oo. Silang Hindi dalawa. naman siguro yung may-ari nung ano. Baka nga insider na talaga sila nakakatakot, gumawa ng bro. istorya. Tapos yung pala, itong insider nito or dating empleyado, ito na, Kasi may bakit sarili. nila kabisado? Whether it's in Boracay, Siargao, Tagaytay, bakit nila kabisado yung details? Nabanggit mo yung local tourism. Local tourism yan. Etong Clark International Airport, ang ano niyan, di ba yung lipad ang nag-ooperate niyan? Wala, binababaan nila. Binabaan din nila ang kanilang targets. Okay. Oo, kasi daw po, ang nangyayari, yung mga dapat na inilipat from Manila na mga flights To Clark ay hindi nangyayari. Yan. So, paano yun? Sikip-sikip na nga dito sa Manila, ba't hindi pa nila lilipat? Hindi, wala pa. Iayos muna ho namin na EDSA eh. Wala muna yun. Tama. dadaan sa EDSA. Tama. Yung busway, ano? Kailan ayusin muna namin? Paano namin iayos yung airport? Ito nga, hindi nga namin maayos.
Sabi daw po nila, yan ang realistic estimate. 3 million na lamang. 3 million. Ang susunod dyan ngayon, magkakaroon ng revision of the contract. Paano yan? Di lugi sila. Kaya nga, revision of the contract ngayon. There's going to be an arbitration. Aha. Pero ang problema po yung halimbawa yung flight sa Siargao, nagagalit si Boy Bibo. Oo. Bakit 30,000 daw? Ang bayad. Aha. 30,000 pesos. Papatawag na nga, papatawag Bayad, lahat yung oo. mga airlines na yan. Patawag mo, Winner. Oo, yung Patawag mga, mo sa Martis daw. patawag mo, winner, and please, Please. recall Kailangan ma-recall mo na nagpatawag ako. Baka hindi mo Baka hindi mo maalala ma-recall yan. yan, ha? Kailangan maalala mo na may Nagpatawag pinatawag. ako. Patawag, okay. Sa Martes, Masosolve kaya yung patawag? Ang tingin ko kasi dyan, market driven yan eh. Oo. Alam mo, sa 30,000, pag wala nang pumunta dyan, mapipilitan din magbabayang airline na yan. Baka hindi na nga pumunta din yan. Wala nang pumunta dyan. Wala na kay market. Hindi na siya maglalagay ng flight It will correct itself. Pero hindi, sinasabi kasi nung mga merong resorts and businesses and everything, abuso yung mga airline. Kung sikat yung Siargao, inaabuso nila ngayon. Precisely, that's the market force. Ba't hindi kayo maglabing dagdagan yung flights? Ba't hindi kayo maglalagay ng additional flights? Maglabi kayo additional flights. Kung talagang sikat na sikat kayo. Yun ang labi nyo. Hindi yung tungkol dun sa 30,000. Kung ganyan, matumal ang foreign national, sino nagpupunta dyan? Sino? Locals. Locals nga, yun yung domestic tourism. Domestic tourism sa Siargao. Hindi. Baka nga yung mga locals, magbabarko na lang eh. Pwede. Oo. O bus. Bus. Sa sobrang mahal. Sobrang mahal di ba? Ngayon. Look out din yun ng mga airlines. Siyempre. Later on, mawawalan kayo ng business. Sige, pag hindi kayo, o kaya payagan namin dito yung mga papunta diretso from. So si Boy Bibo, si Secretary Dizon, pag kinonvene niya yung mga airlines, how will that meeting go? Paano? Wala lang, press release lang yun. Pare, ikaw ba media consumption exactly lang. Ikaw ba Power Cebu Pacific ka Oo. o kaya Philippine Airlines? Ang mo may flights ka, halimbawa every other day. Ang laman ng iyong Airbus 200, 210 10. Ito, yun. Lugi ka. So paano? Diba? Anong gagawin ko, boss? Isa-subsidize mo ba ako? Workoutin mo ba ako dyan sa ganyan? Bibigyan mo ako ng whatever? Okay. Ito po naman, magandang balita galing sa Department of Agriculture. Ang ating yan. pinakamamahal na Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Ayan. Meron na raw po silang plano. Na-recall niya. Ang lupit ng plano na I to. think maybe it's time. Ayun. Good. Meron na silang plano, magtatayo sila ng 2 billion pesos worth of mega cold storage. Naku. Yan. Paring Rene Pamintuan, makinig ka. Oo. Yan. Next year. Next year. Saan daw? Hindi ngayon. Next year. Pinaplano pa lang. Wala pang lugar. Pinaplano pa lang. Saan ba this year, pare Rene? Jensan? Jensan. Maglalagay sila dyan sa Jensan. Kailangan daw Jensan po Davao. yung mga cold storage para sa mga gulay. Yan. Wala ko ngayon eh. Okay. Anong kala mo ngayon? Wala ko ngayon eh. Ang ganda ng ano. Kung saan itatayo? Gusto mo? Saan? Nueva Ecija. Yan. Okay. Mindoro. Yan. Okay. Taguig. May taniman ba sa Taguig? Sa Taguig. Ay, hindi, FTI. Yan yung FTI. FTI. Arca South yan eh. Arca South. Ayun. Camarines Sur. Yan. Okay yan. Next year daw po. Sabi po yan. Pangako yan boss Please recall by the time we get there. Yan daw pong gagamitin yung budget. Yung budget ng 2024. Bakit next year pa itatayo? Oo. May budget. 26 pa? Na-recall niya na may budget pala noong 2024? Was earmarked under the 2024 budget. Nakita mo na.
Bibid out na raw. Thank you. So, 2024, 2025. 2025, 2 years bago. At least may plano. Ha? Masaya na tayo. Magkakaroon na. Mapaplano na at may budget. Makakampante Gano'n ba katagal magpa-bidding, pare? 2 taon? Ba't gano'n? Pag flood control ang bilis. 2024, next year pa itatayo. Hindi. 2 taon, bidding. Para bang hindi kailangan to eh. Di ba? Tsaka na yan. Hindi naman. Kaya lang, siyempre, yung specifications, importante yun. Ganon. Oo. Yung mga specs. Specs. Ibig sabihin, nagpa-budget kayo, wala kayo specs? Paano nagka-budget yan? Cold storage chain. Cold chain. Yan ang ano lang nakalagay. Ang alam ko kasi sa budget, meron ka na lahat, design and everything, babudgetan nyo. Para alam mo kung magkano. Pero kung binudgetan mo na wala ka idea kung... Hindi, may consultants kami. Bahala yung consultant doon. Bibigay ng ano. Okay. Ng specs. Ngayon, itong consultant nito, nag-away na sila nung iba. Okay. Sabi, meron din kaming ganyan eh. Bakit ito lang ang pinagbibigyan mo? Ayan, away na. Yeah, Tsaka kaya magulo. Kaya magulo. Refrigerated. At saka yung mga areas na yan, kailangan makausap. At yan daw po ay gagawin ng Department of Agriculture alang-alang kay President BBM. Tsaka yung mga areas na yan. Kasi in-approve na raw ni BBM yung 1.5 billion. Para dyan sa cold storage. At saka yung areas, 1.5 billion, ilang areas? Ang dami nga nun eh. 5? Nueva Ecija, Mindoro, Taguig, Camarines Sur. 5? 4. 4? O yun. Kasi kailangan kasi equitable distribution. Ayan. Di ba? Equitable dapat. Kaya yung specs dapat medyo maganda para... Alang-alang lang to kay PBBM. 4. So kung hindi alang-alang kay PBBM, Wala hindi yan. mangyayari to. Ayan, magaling. Equitable distribution, 1.5 divided by 4. Yan. Kukunin daw po nila to sa unprogrammed funds. May pera ba? Di ba yung unprogrammed, mangyayari lang yan kung tataas ang koleksyon ng gobyerno? Ipo-program namin. So, delikado pa to. So, wala sa agri-budget talaga per se. Delikado pa to kung hindi magkaroon ng pera. Sabi ni Secretary Recto, hindi daw siya interesado mag-introduce ng bagong tax. Sabi sa hearing sa House ng budget hearing. Paano yung unprogram na to? Sir, noong nag-hearing sa House, hindi ka interesado. Baka naman ngayon interesado ka na. May line-up din daw po dyan sa malalaking facility sa San Jose at saka Cabanatuan. Malalaki yan. 30 modular units. Hindi ba pwedeng ipipipi Modular ito? units. Meron ng... Kikita yung mga yan cold storage. Hindi naman kailangan Mr. magtayo niyan Secretary, for your info, I know of somebody who has already put up a cold storage facility in San Jose. Huwag ka na maglagay doon. Meron na. Meron na. Yun nga si Wong Chuking, Cesar. Private Dyan lang sa Bulacan. Bulacan. Meron na siya. May Kawayan ba yun? O basta one of the province nearby. Sa Giginto. Kasi ang idea, Sa Giginto. Ang idea nila, kailangan sa periphery ng Metro Manila. Meron. Para hindi na papasok ng Metro Manila yung magdi-deliver magmula sa province. Less traffic for Metro Manila, tapos madaling i-deliver. Kesa yung mga galing halimbawa ng Baguio, didiretso sa Divisoria. O kaya sa Balintawak. Ganyan. Kung doon may cold storage ka, di ba? Doon ang bakbakan nun. Ang ganda na idea nila eh. Kung paligiran mo yan, lahat ng private sector, yung periphery ng Metro Manila, nandun lang. Yung mga galing sa Batangas, sa Laguna, dyan ang mga bakjakan yan, di ba? Galing ng Quezon, dito sa East. Ganda ng idea ng FTI. Arca South. Hindi naman papayag ang Ayala lang dadaan. Hindi, may maliit na. Iniba na nila ang ang complexion ng area doon. May 5 hectares. Baliwala rin. So kung next year niya, 5 hectares, may 5 hectares. kung next year niya, sisimulan niya, magbibiding di ba?
Ang construction daw niyan, inaabot ng 1.5 taon. Before the 2028 elections. Ready na to. I-inaugurate yan. Galing. 2024 budget, ha? Oo. 4 years lang. 4 years Good lang. enough. Ha? I can recall. Versus the LRT1 extension. Oh. Oo. Yun wala pang liwanag yun. Walang light at the end of the 15 tunnel. taon na. Yeah, Wala. there's no light at the end of the tunnel. Light at the end of the tunnel there. Ay, itong ganda, pare. Matindi ba? Matindi. Prepping. Tan, pare. Kaki at puti. Wow. Kaki at Matindi. puti. Malupit. Malupit to. Malupit. Kaki. He Yan ang kulay. He was able to recall. Yappy days. Na-recall niya na kulay mayaman pa Yan, siya. yan. Ako po si Conrad Danal. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, Ito na. Ito na Ito po na! siya. Po siya. ang ating prepping award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas.